Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol pa rin sa salary increase. Ayan, kasi marami nagtatanong sa atin kung magkano nga ba yung magiging increase ng mga, especially yung mga teachers, no? Although itong salary standardization law 6 na ito ay para naman to sa lahat ng government employees. Pero syempre, ang isasample lang natin dito is yung para sa mga teachers. Alright? So yan, kasi kanina kung makapansin natin, meron tayong mga nakapending na mga SSL or Salary Standardization Law sa Senado. Okay? So what if ma-approve yun at mapirmahan na bilang isang batas, no? Pero as of now ay nakapending pa rin po yun. Ano po? Itong babanggitin natin dito is kung sakali lang na ma-approvean yung SSL 6. Alright? So papakita natin dito kung magkano nga ba yung magiging entry level ng isang Teacher 1 pagdating ng Teacher 2 sa Salary Standardization Law ng version ni Senator Jingo Estrada at version ni Senator Bong Revilla, no? Kasi dun sa kanilang dalawa naka-specify talaga yung kung magkano yung magiging increase. Alright? Ayan, so kung mapapansin natin, ito yung kay Senator Jingo Estrada na i-file ito noong March 24, bago-bago lang po ito ngayong taon. Ayan, an act modifying the salary schedule for civilian government personnel, authorizing the grant of additional benefits and for other purposes. At yung isa naman, ayan, ito naman yung kay Senator Ramon Bong Revilla. Ito naman ay na-file last year pa, no, July 23. Alright? And yung version kasi ni Senator Bong Revilla at Senator Jingo Estrada is pareho lang, no? Binasa ko yung content niya, binasa ko yung salary, yung table, no, para sa salary increase. Pareho yung amount. Okay? Kaya isa na lang ang ipapakita ko sa inyo mga kamestro. Ang tingnan na lang natin itong kay Senator Bong Revilla, no? Kasi all sabi ko nga, the same lang naman yung kanilang amount. Alright? So, tingnan natin ang increase kung magkano ba dito sa version ni Senator Bong Revilla at Senator Jingo Estrada. Alright, ayan. So, by the way, nahahati ulit ito sa first tranche, sa apat na tranches. So, we have the first tranche, second, third, and fourth tranche. So, ang first tranche, mangyayari January 2025. So, dahil apat na taon hanggang January 2028, no? January 2025, January 2026, January 2027, and January 2028. Yun. Yung kung yun po ay ma-approvean siya bilang batas nitong taon na ito. Alright? So, unahin natin yung salary grade 11, di ba? Kasi yung Teacher 1 is 11, di ba? Salary grade 11. So, magiging entry level ng Teacher 1, Step 1, is 29,700. Alright? Samantalang yung Teacher 2 naman is 32,082. Then, yung Teacher 3, which is salary grade 13, magiging 34,452. And for the Master Teacher, ayun, napakataas na sa Master Teacher. So, we have here 51,398 for Master Teacher 1. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, no? Pakicorrect nyo na lang po ako kung tama yung ating MT1. Alam ko kasi yung MT1 is salary grade 18. Ano po? So, 51,398. Alright? The next, ayan, yung MT2 naman, salary grade 19, magiging 56,493. Alright? Now, for the second tranche, ito na po yung second tranche. Ayan. Sa Teacher 2, sa second tranche, magiging 32,670. Teacher 1, sorry. Sa Teacher 1, magiging 32,670. For Teacher 2, magiging 35,290. For Teacher 3, magiging 37,300 or 897. And for the Master Teacher, we have 56,538 for Master Teacher 1. And for Master Teacher 2, we have 62,142. Ayan, yan naman po yung para sa second tranche. Alright? Sa mga iba pala na hindi ko na binabanggit yung salary, yung mga ibang mga salary grade level, pwede nyo naman pong tingnan dyan, pwede nyo i-replay yung video natin para ma-check nyo siya isa-isa. Okay?
Then next we have third tranche. Ayan na, ang third tranche. Ayan, so salary grade 11, teacher 1, entry level is 35,937. Then for teacher 2, magiging 38,819. For teacher 3, magiging 41,687. And for master teacher 1, we have 62,192. And for master teacher 2, we have 68,356. Okay, next. Ito na yung pinaka-exciting part, syempre yung fourth tranche. Fourth and final tranche. Ayan. Ito na talaga yung magiging sweldo natin, magiging sahod natin if ever man ma-approve itong salary standardization law 6. Pero inulit ko mga kamaestro, hindi pa po ito approve. Ano po, nakapending pa rin siya. Pero syempre, malakas ang paniniwala natin na yan po ay sana maipasa. Ano po, maipasa. Okay? And next, we have the fourth tranche. Ayan. So, for the fourth tranche, ayan, ang teacher 1, salary grade 11, magiging 39,531. So, yun na po ang magiging entry level ng isang teacher 1, 39,531 sa final or sa fourth tranche. Okay? Then, for the teacher 2, we have 42,701. And for the teacher 3, we have 45,856. And for the master teacher 1, we have 68,411. And for master teacher 2, we have 75,192. Alright, so yan po yung propose salary increase or yung ating yung napapaloob po sa proposed salary standardization law 6, pareho po kay Senator Jingo Estrada and Senator Bong Revilla. Okay, so kung ito man ang sakaling ma-approvean, may magandang balita po yan kasi mataas na. So yan, so far po ito po yung sa mga nagtatanong sa atin, yan po yung proposed salary standardization law ni Senator Jingo Estrada and Senator Bong Revilla na nahati po sa 4 na tranches. Okay? So yan, so pwede nyo na pong i-replay yung video kung sakaling hindi ko man nabanggit ang inyong salary grade level. So noted po natin, ito po ay hindi lamang para sa teachers, no? Ito po ay para sa lahat ng government employees, especially yung mga regular or permanent position. Alright? So yun po, no? So hindi lang po ito para sa mga teachers natin, kundi sa lahat ng government employees natin. Okay? Ayan, so dito ko natatapusin itong ating video mga kamaestro. Sa sana nasagot ko yung mga nagtatanong sa atin tungkol pa rin dito sa ating salary increase, kung magkano nga ba yung magiging increase natin if ever man na ito ay ma-approvean. Okay? Pero ulitin natin, no? Hindi pa po ito approved, no? Kasi nga hindi pa naman siya ganap na batas. Ano po, propose pa lang po siya. Okay? So, we're still praying na sana ma-approve pa rin, ano po, or maipasa siya sa Senado or sa Kongreso. Okay? So, dito ko natatapusin itong ating video mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe mo na yung channel natin, no? Para updated ka, no? Para ikaw yung unang makakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga videos, mga updates about salary increase and other benefits of government employees. And syempre, click mo ang notification bell button para ma-notify ka, update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!